fatherlessness, manhood, mga ganyan. Sa oras na ito, marami na tayong narinig na kwento, mga istorya ng buhay, tungkol sa mga buhay ng mga tao na iniwanan, inabandona, okay, ng kanilang mga tatay. At nakita natin kung gaano kalungkot, gaano ka-broken, gaano ka-bitter ang mga tao na to. Pero alam nyo ba na may pag-asa? May pag-asa sa mga iniwanan at pinabayaan ng kanilang mga magulang. Kaya sa araw na ito, ang ating tatalakayan is fatherlessness, redeeming the story. Amen? Pagka sinabi nating kung tayo ay walang tatay, hindi kahit nandyan yung namatay ang tatay natin, inabando na tayo ng tatay natin, o nandyan ang tatay natin sa bahay pero hindi natin makausap. Ang mga sagot lang niya sa mga tanong natin ay ungol. Di ba? Parang yung ng mga green team. Ano nga yung kanilang? Awu, pet malu. Sabi ko na yung pet malu. Yung pala malupit. Pet malu. Merong pag-asa sapagkat meron po tayong tagapagtubos at meron po tayong tagapagligtas. Amen? So, fatherlessness, redeeming or rewriting the story. Alam nyo ba na pwede nating isulat na muli ang istorya ng ating buhay? Amen? So, magsisimula po ako sa isang saying na sinabi ni Martin Luther. Sabi po ni Martin Luther, I have difficulty praying the Lord's Prayer because, basahin ninyo, because whenever I say our Father, I think of my own father who was hard, matigas, unyielding, hindi nagpapatalo, hindi nagpapadaig, and relentless, mabagsik. I cannot help but think of God that way. So, ang karanasan ng mga tao, nilang mga tatay, ay reflection, ay magiging ganun ang kaisipan nila patungkol sa Diyos. Kaya kung sila ay nahihirapang lumapit sa kanilang tatay, nahihirapan din silang lumapit sa Diyos. That's the reason why maraming mga kalalakihan ang hirap ilapit sa Diyos. Amen? Next. So, napakasimple, di ba? Sabi ng isang orphan boy, my father left us when I was young. So, when I was introduced to the concept of God as a father, I imagined him as a stiff, indifferent, oily man who wanted to move into our house and share bed with my mother. That thought frightened me and threatened me so much. Amen? So, dahil sa, nung pagka-iniisip niya ang concept ng Diyos, kaya napakahirap i-introduce ang ating Ama, ang ating Diyos bilang Ama sa mga bata na fatherless. Kasi ang mga tatay ay representation, kinatawan sila ng Ama na nasa langit. Kaya nga sabi ko sa inyo, napaka-critical ang role ng mga kalalakihan. Kung ikaw ay batang lalaki, ikaw ay dinisenyo ng Diyos na maging tatay isang araw. Whether you want to be a biological father, you will remain to be a father. Amen? Sapagkat yun ang disenyo mo. Kaya nga matindi ang atake ng diablo sa mga tatay. Okay, next na pagka sinabi nating stiff, matigas, rigid, indifferent, walang pakialam, walang pandama. Amen? Natatreten yung bata pagka ganon ang tatay. Okay? Next na slide natin. Fatherless kid thinks, ito daw ang iniisip ng mga batang walang tatay. God is whoever we made Him to be. And the idea of God as a father is repulsive to them. Repulsive means nakakasuklam. Amen? Nakakainis. Okay? God could be a man or a woman, an impersonal high power or anything else they wanted Him to be. Bawat ang mga ulila na iniwanan ng mga tatay, they make their own God. Depende sa kanilang karanasan.
That's the reason why kahit ang mga tao na lumaki sa idolatry, kahit na nakilala na nila ang God o si Jesus, nandun pa rin yung konsepto na sila yung ino-worship nila na idol. Kasi you can make God in your mind. Pwede kang magkaroon, for example, tanungin ko kayo, pagka narinig mo ang salitang Diyos, ano ang kaagad-agad na kaisipan na dumadating sa isip mo? Yung kaisipan na yun ang nahubog sa mga taon ng pagkakilala mo o hindi mo pagkakilala sa iyong ama. Kaya napakahalaga sa mga kalalakihan. Alam nyo, napakahalaga nyo sa inyong bayan, ay sa inyong pamilya. Napakahalaga nyo sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong pamilya. Kaya nagkakaroon kami ng burden ni Bossing na talagang alalayan at alagaan ang mga kalalakihan. Kasi kahit anong gawin namin dito na mga kababaihan, lahat ng labor namin, even for years, pwedeng burahin yan ng hindi magandang karanasan sa isang lalaki. At sa isang lalaking pastor. Amen? Okay, so sabi nila, God is whoever I want Him to be. Sa akin, ako ang nag-perform ng sarili kong perception, definition, kahulugan. Kaya nga maganda yung kanta ni Crisel, I know who you are. I know who you are based on what the Word of God says, not based on what my experience with my Father is. Amen? Amen. So mahalaga yon. Sa kanila, sa mga fatherless, saka sa mga ulila, ang Diyos ay maaaring lalaki or babae or bakla. Kasi they have the freedom to conjure in their minds kung ano ang konsepto nila ng Diyos. At yun ang kanilang sasambahin. Gets? Okay, mabuti na lang ang mga taga-Rema ay matatalino. Wow! Nauunawaan natin ang salita ng Diyos. So sabi niya, whoever, and the idea of God as a father is repulsive. Nakakasuklam, nakakainis. Bakit? Yun ang karanisan nila sa kanilang tatay. Nakakainis, nakakasuklam. Amen? Okay. Pero, ito ang kaisipan ng mga bata na ulila. Ano naman ang sinasabi? Okay. Nagsabi, ganito yung instance. Merong isang pastor na may nakatabi na bata sa eroplano papuntang tapos kinausap niya. Tapos sabi niya ay ulila. Dahil pastor, nag-a-attempt siya na sharean ang bata patungkol sa Diyos. Tapos ng bata, sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Kasi ang Diyos ay kung ano yung konsepto. No, kung ano ako ang gumagawa ng sarili kong concept patungkol sa Diyos. Okay, sabing ganun nung pastor sa kanya, ganito. Ano ang tingin mo sa akin? O sige kayo, ano ang tingin nyo sa akin? Ano ang kulay ng aking buhok? Brown. Short. Straight. Diba? Ano ang height ko? 6-footer. Hindi. Ako ay 4'11 and a half. 4'11 and a half. Diba? Ang sinasabi ng batang, sabi niyang ganon sa bata, ano ang tingin mo sa akin? Sabi niya. Okay, ngayon yan ang tingin mo sa akin. Okay, ako ay 4'11 and a half. Ako ay short ang hair. Ang kulay ng aking mata ay brown. Ako ay medyo singkitin. Diba? Ako ay sexy. No? Ibig mo bang sabihin, kung ano ang isipin ko tungkol sa Diyos, siya ay nagbabago instantly? Hindi, di ba? Kaya mali siya. Mali yung bata. Amen? Dahil sinabi niya, kung ano ang gusto kong isipin na itsura ng Diyos, gano'n siya, hindi. Halimbawa, ako ngayon, sinabi ko ngayon, halimbawa, ako ay 4'11, iniisip mo na ako ay 6-footer. Instantly ba magiging 6-footer ako dahil yun ang gusto mong isipin? Binibigyan ko kayo ng exercise para matrain ang mind ninyo na mag-process. Dahil lalo na sa inyo mga kabataan, puro kayo computer. Isipin nyo, yung sinabi niya, God is whoever we made Him to be.
So, ibig sabihin, kung ito ang Diyos at gusto kong baguhin, immediately ba nagbabago ang Diyos? Ang Diyos ng mga mapuputi, ganun ba yon? Hindi. Kasi sabi sa Malakay 3:6, For I am the Lord, I do not change. Amen? Kung iniisip mo ako na babagsik, hindi ako mabagsik. Ako ay mabuti. Kung iniisip mo man na ako ay walang ya, hindi ako walang ya. Binasa ni Pastora Mabel, I don't stop doing good to you even if you are bad. And yet when we were sinners, God died for us because He loved us. Even if you think that I don't love you, I love you. Amen. So hindi natin pwedeng baguhin ang konsepto, ang person, ang kalikasan ng Diyos dahil sa ating karanasan sa ating Ama. Napakahalaga ito kasi marami sa atin, lalo na ang mga kalalakihan, na ang hirap nilang ang hirap ibigay ang para tanggapin nila na ang Diyos number one, pinakamahalaga na layunin ng Holy Spirit ay ipakilala ang Ama to be our Abba Father. Kasi the moment you have a revelation of the fatherhood of God, makakalaya ka sa karanasan mo sa sarili mong ama. Gets? Gets nyo po? Okay, next slide. Sabi po ni Sigmund Freud, sino dito ang mga psychologist? Kilala nyo si Sigmund Freud, di ba? Siya yung nag-apakana ng theory ng the projection theory. Projection, ibig sabihin, yung pagka-project mo, itudla mo, i-aim mo sa atin sa Tagalog. Pero ang projection sa kanyang definition is extension ng psychological kaisipan na alam mo. Nagigets nyo ako? Huwag nyo akong iwanan at huwag nyo akong tulugan. Okay, yan. Sabi niya sa projection theory, sabi ni Sigmund Freud, being raised in a home with fathers. If those who believe in God believe because they have fathers, then those who do not believe in God must not believe because they lack fathers. Nagets? Sabi ni Sigmund Freud, ang pananampalataya sa Diyos ay isang kaisipan na nagre-resulta sa paglaki sa isang tahanan na may tatay. So lahat daw ng nananampalataya sa Diyos ay lumaki sa mga tahanan na may mga tatay. So lahat naman ng hindi naniniwala sa Diyos ay lumaki sa mga sambahayan sa tahanan na walang tatay. So there is a correlation between growing up in a home with fathers. There is a bigger chance na ang mga bata ay mananampalataya sa Diyos kaysa sa mga bata na lumaki sa mga tahanan. Amen? Okay. Okay, yun ang alam nyo, sa Kristiyano hindi yan totoo pero may point. Dahil ang paglaki sa isang tahanan ay mag-aangat, it will increase the chances that the children will be inspired to believe God because of the experience of a good father. Ibig sabihin, ang tsansa ng mga bata na lumaki sa may mga ama, na mabubuting ama, mas madaling pukawin ang kanilang damdamin na manampalataya sa Diyos kaysa mga bata na lumaki sa mga tahanan na walang ama. Gets? Gets po? Okay. Alam nyo, hindi lamang ito patungkol sa mga tatay, kundi patungkol din sa ating mga nanay. Amen? Okay, next na, Paul Sivitz, okay, who wrote the book, Faith of the Fatherless, The Psychology of Atheism, says, projection theory is true of many of the types in the
21st century. Si Paul Sivits, if you can get hold of the book, inano niya dito, kailangan ko mag-research. Hallelujah! Sabi niya, ito ay totoo yung projection theory. Kaya napakaraming atheists ngayon dahil napakaraming mga kabataan na lumaki sa mga sambahayan na walang tatay. Okay, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi niya, i-apply natin, huwag niyong kalimutan yung projection theory. Next slide. Sabi po niya, Friedrich Nietzsche. I don't know how you... Nietzsche. Kasi German ito Nietzsche. Yan. Friedrich Nietzsche, a top atheist whose father is a Lutheran pastor, died before his 5th birthday. He wrote in detailed sadness of the days of his father's death. Later in life, he proclaimed, God is dead. Projection theory dahil patay ang tatay niya, namatay ang tatay niya, so patay ang Diyos. Amen? So yan ang projection theory. Sabi ko sa inyo, hindi yan totoo, pero may point, may bearing sa ating paglaki. Amen? Ano ang aral nun sa atin tayong mga tatay? Sa maraming babae, iwanan natin kung saan-saan. Salot sila sa lipunan. Paglaki. Okay, next. Si Bertrand Russell, whose father died when he was 4, is well known for his essay titled, Why I Am Not a Christian. Amen. Freud's hypothesis is not correct, but they have a very, very powerful point. Amen. Okay, so next na tayo, our fathers, sabi niya, ang ating mga ama, they powerfully shape our perception of God. Ang ating ama ang naglilikha, makapangyarihang maglikha at maghubog ng ating pagkaunawa at pagkaalam sa Diyos. Kung ang tatay mo ay maka-Diyos, ang laki ng impact sa mga bata. Kung ang tatay ay nagbabasa ng Biblia, ang laki ng impact sa pagkakaunawa nila sa Diyos. Dahil ang paraan ng pagiging tatay ng isang ama ay reflection ng Diyos na nasa langit. Ngayon, kung ang tatay ng karanasan nila sa tatay sa lupa ay hindi, ganun din ang tingin nila sa Diyos Ama sa langit. Amen? Minsan iniisip ko kung pwede lang tayong mga nanay, no? Minsan iniisip ko rin, katulad ni Brother Noli, nagpunta siya sa Isabela. Sabi ko, Brother Noli, Friday yon, mag-preach ka sa fatherhood, sa manhood. Pwede bang puro na lang kayong mga lalaki ang i-preach ninyo tungkol sa pagkalalaki, sa pagiging tatay, sapagkat nahirapan ako. Kung pwede lang ako magbago hunyango, lalaki ako ngayon, bukas babae naman ako, di ba? Pero hindi. Pero alam nyo, meron akong lalaking espiritu. Hindi. Ako, amen. Sabi niya, fathers project images of trust and security that inspire faith. Sabi niya, ang mga ama daw ay naglalarawan ng pananalig, pagtitiwala at seguridad na pumupukaw sa pananampalataya. Or they can project bleak, dark images of rejection. Or pwede rin na sila ang unang-unang mag-reject. Fatherlessness and the death of God. Sabi niya, if our fathers were absent as we were growing up, we tend to view God as distant and uncaring. Kung tayo daw ay lumalaki na ang ating tatay ay wala, nagtatrabaho sa Qatar, sa abroad, o kung hindi man siya nagtatrabaho, naka-duty naman siya ng alas 6 hanggang alas 12, o kaya nasa call center naman, nasa eskwela ka, dumadating siya, natutulog ka, gising siya. Alam mo yun, absentee father pa rin. Amen? So, sabi niya, lalaki daw tayo na ang tingin natin sa Diyos ay malayo. Hiwalay siya sa atin at hindi siya nagmamalasakit sa atin. Kasi kung nagmamalasakit ka at nagmamahal ka, you make yourself available. Amen? Kahit anong mangyari, gusto mong kasama mo ang mga anak mo.
If our fathers were rigid disciplinarians, sobra silang magdisiplina, namamalo, nambubugbog, parang lahat ng mali mong gawa may kaparusahan. And see them as cosmic policeman. Tawag natin dito ay pulis pangkalawakan. Na ang laging ginagawa ng Diyos Ama ay tinitignan tayo. Oh, mali ka dyan. Pa! Mali ka lalo dyan. Tak, tak. Ganon. Kung ganon ang mga tatay daw. Okay? Next. If our fathers were flighty and inconsistent, ibig sabihin, kung ang ating mga tatay, ang salitang flighty ay pabago-bago. Amen? Ang ibig din sabihin ng salitang flighty ay sumpungin. Sino dito ang tatay na sumpungin? Huwag ka nang magtaas ng kamay. At ipepray over kita. Kung ang tatay daw natin ay sumpungin at pabago-bago, we may write off as God as unreliable. Ang Panginoon di mo mapagkakatiwalaan yan. Kasi ganito ang tatay ko di ko mapagkatiwalaan. Minsan okay, minsan hindi, minsan mabait, minsan matapang, minsan nagbibiro, minsan nananapak. Okay. Number 2, if our fathers are abusive, we may fear God's anger. Merong holy anger ang Diyos. Amen? Pero kung ang bata ay lumaki na, inabuso siya ng kanyang, in-overwork siya ang ginawang panghanap buhay ng tatay, ang liit-liit pa, 3 years old pa lang, magtinda ka ng dyaryo para may pambili ng ulam. Hindi ka magtinda ng dyaryo, wala kang ulam. Diba? Abusive yon. Okay? Tawag nga dito, child abuse. Amen. So, matatakot tayo sa fear of but yung fear ni God, matatakot tayo sa hindi tayo magkakaroon ng reverence sa Diyos. O puro takot tayo. If our fathers left us or died when we were young, we may feel that God too is dead in our lives. So, napakaraming atheists. Anong Diyos na sinasabi mo? Walang Diyos. Kung meron mang Diyos, patay ang Diyos. Diba? Ganon ang sabi nila. Pero merong Diyos na buhay. Jesus is alive. Amen? Hindi siya patay. Okay? Next. And this theme, alienation from God. Dahil dito, hiwalay ang mga tao sa Diyos. O yung iba, ayaw nilang hanapin ang Diyos. Yung iba, para maapis ang konsensya nila, relihiyon. Relihiyon lang. Pupunta ako doon, okay na. Nagawa ko ang rules, okay na. Based on my performance, okay na ako doon. Hindi para makilala ang Diyos, kundi para maapis ang konsyensya. It's about me, not about Him. So dahil hindi siya nag-a-aspire na makilala ang Diyos, dahil takot siya sa Diyos, ano ang nangyayari? Hindi siya magkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos at relasyon na maganda sa Diyos. Walang intimacy. Amen? At kung walang intimacy, walang growth sa pagiging, di ba nilikha tayo ng Panginoon maging kawangis niya? Amen? O the more na kilala natin siya, the more na ma-absorb natin yung kanyang kalikasan. The more na makakausap natin siya. The more na madidiscern natin ang process niya. The more na magagawa natin kung ano ang kalooban niya. Amen? So, sabi niya, is repeated over and over by young people growing up without their fathers, struggling with their experience of rejection, and trying to understand God in the midst of it all. So, hindi nila maunawaan ang Diyos. Hindi nila maunawaan ang kapamaraanan ng Diyos. Amen? At ang matindi, dinajudge nila ang mga ginagawa ng Diyos. Amen? Okay. And because of that, kung ano ang tingin natin sa Diyos, doon nakasalala yung paano tayo makirelate. Paano tayo makirelate kay God. Kung alam natin that God is a holy God, we relate to Him as a holy God. So, the more we know Him, who is God, He is holy. What did He do? Because He is holy, He gave His only Son, so that we can be clothed with His righteousness. So who am I therefore because of who God is?
The way I understand Him, I am holy. I am called a saint. And because I am holy, I have to live a holy life. Kita nyo? Depende sa He gave His Son. Amen? For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Who God is, He is love. What did He do? He gave me His Son because of that love. And therefore, who am I because of who God is and what He has done? Sino nga rod ako dahil siya ay pag-ibig? Ibinigay niya ang kanyang anak sa pag-ibig. So sino ako ngayon? I am love. Even if my earthly father did not love me, God loves me. At dahil ako ay minahal ng Diyos, recipient ako ng kanyang pag-ibig. Pang-apat na question, how should I live my life? I should be living, loving other people. I am an extension of that love. In the same manner that if my concept of God is holy, my life will be a reflection of holiness of God. So napakahalaga yung concept natin sa Diyos. Ngayon, if we hold on to our experience, doon sa ginawa niya, pinagtatapon niya yung mga sa bahay. So sino ako ngayon? Sinto-sinto rin. So ano rin ang gagawin ko? Gagayahin ko din ang tatay ko. Kaya napakahalaga yung concept natin kay God. If we say that God is a God of the fatherless, amen? What did He do? What did He do? Because He is God of the fatherless, He gave His Son, Jesus, and Jesus voluntarily, willingly became fatherless. Malalim to. Experiencing the pain of rejection and abandonment on the cross. My God, why have you taken me? So that anyone who will believe in Jesus, he will become Jesus. He who has no sin became sin for us, so that we who are sinful will have the righteousness of God. Okay. I-translate natin. Who we are, fatherless. He who is with the Father became fatherless for us, so that we who don't have a good father will have a good father in His Father. Whew! Jesus is everything to us. Kaya nga may hope. May hope sa fatherless. Next. Grabe, no? God, ang concept, kaya alam nyo, kaya patuloy na pinipigilan ng kaaway ang mga kalalakihan. Kasi napakalaki ang impact nyo. Napakalaki. Napakalaki talaga. Sabihin nyo, amen. Amen. Okay, next verse. A.W. Tozer said, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Lalim, no? Yun yung ini-illustrate ko kanina. A.W. Tozer is a great theologian. Sabi niya, pagka sinabi ang salitang Ama, narinig mo salitang Diyos Ama, ano ang kaagad-agad pumapasok sa isip mo? Warmth. Do I feel warmth? Do I feel warmth? O kaya para akong kinumutan ng, giniginaw ako pagka inisip ko ang Diyos Ama, para akong kinumutan ng masarap na malambot na kumot at nagkaroon ako ng warmth.
or pagka sinabi ang God the Father, ano pumapasok sa isip ko? Security. I will be unmovable. Pero kung ang experience ng isang bata sa kanyang tatay ay kakaiba, yun ang Diyos sa kanya. Kaya mga kalalakihan, ngayon malilit ang mga anak ninyo, pakita ninyo, nire-reflect ninyo ang Diyos Ama sa buhay nila. Amen? And then our perception of God defines who we are and affects the way we relate or do not relate to Him. Ibig sabihin, ang kahulugan ng ating buhay, definition is kahulugan. Kung tatagalugin ko, ang ating pagkaunawa at pandama, perception does not only involve thinking but also the feeling. Ang ating pagkaunawa at pandama sa Diyos ang nagbibigay kahulugan kung sino tayo. At kung paano tayo makikipagrelasyon sa Kanya or hindi makikipagrelasyon sa Kanya. Kaya maraming tao, iniiwasan nila ang Diyos. Amen? May religion lang sila, pero ayaw nila na makilala ang Diyos, ayaw nila na makaniig ang Diyos. Kaya pagka sinabi mo sa kanila, siguro yung men's fellowship, pag hindi natin sinabing out, naman mag-outing. Pero alam nyo mga kababaihan, hindi nyo kailangan ng ganun. Pero pupunta pa rin tayo. Kayo naman, nagselos ka agad kayo. Hallelujah. Okay, next. Klaro po yon? Klaro? May nauunawaan po ba tayo? Na tuwing tayo ay dadalo sa church, mahalaga na meron tayong inuuwi. Hindi yung nagpunta lang tayo dito, tapos wala lang yung buhay. At ang mahalaga, pagka kung ano yung inuwi natin, isa buhay natin. Alam mo, narinig ko si Jeff Valderstedt sa Soma Church, sabi niya, sa mga small group namin, sabi niya, pinag-aaralan namin yung Bible. Pagka ang isang membro ng grupo, hindi niya isinabuhay yung kanyang nabasa, hindi na namin siya pinagbabasa ng Bible. Bakit? Ang laki ng parusa sa iyo na alam mo yung salita, hindi mo ginawa. Mas mabuti pa, hindi mo alam. Amen? Kaya doon sa nila sinunod, yung nabasa nila doon na pinapagawa ni God, huwag nyo na munang pagbasahin ng Biblia. Sundin mo muna yung una mong natutunan. Kasi useless. Nagpunta ka pa dito, nakarinig ka ng salita, hindi mo naman isinabuhay. Ano tawag sa'yo? Ipokrito. Amen? Okay, so maganda yon. We may be confused, maaari tayong lito or angry, galit sa Diyos. We may be paranoid. Alam niyo yung taong paranoid? Anumang bagay ang kanilang maka-encounter, negatibo. Wala silang positive na view sa lahat ng bagay. Puro negatibo ang ine-expect nila. Paranoid. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka paranoid. Okay. We may be paranoid about or afraid of Him. We may think He is whimsical. Okay. Ano ang salitang whimsical? Kakatuwa, kakaiba. Amen? Kakaiba ito. Alam nyo sa Rema, punta kayo lahat sa men's outing, walang bayad. Okay? Nagpalista ka naman, di ni-reserve ka namin ng bus. Pagka hindi kayo nagpunta, may bayad. Kakaiba. Okay. Parang seminar ng mga leaders sa Rema, lahat ng leaders invited sa seminar. Okay, walang bayad, pati pagkain. Pag hindi ka nagpunta, magbabayad ka. Di ba? Kakaiba, no? Okay. We may think He is whimsical, kakaiba, or kakatuwa, and inconsistent, pabago-bago, paiba-iba, or see Him as impersonal, faceless deity. Ano ang impersonal? Walang persona, walang pakialam na Diyos. Amen? So dapat hindi tayo lito. Hindi tayo lito tungkol sa pagkakilala natin sa Diyos. Yung mga iba lito Lito sila. Ang Diyos ba ay babae o lalaki?
Walang gender si God. Kaya kahit babae, lalaki, pwedeng magpastor. Amen. Ang Diyos ba, babae o lalaki? O ang Diyos ba, tao o Diyos lang? Daming kalituhan, di ba? Kaya nga may Bible study. Okay? So hindi natin, ang damdamin ba ng Diyos, damdamin ng babae o damdamin ng lalaki? Pero bakit ako lalaki? Ganito ang damdamin ko. Dinadaya ka ng damdamin mo. Amen? Okay, next. The way the fatherless see God affects the way they relate to others, especially men. Okay? So, yung mga fatherless, lalo na yung mga babae, maaapektuhan yung pakikipag-relate nila sa mga lalaki. Pwede silang suspicious, pwede silang takot, o pwede naman sila na super lapit dahil naghahanap ng pag-ibig ng Ama. Okay? Those who succumb to bitterness will totally avoid God and grow hostile at the mention of His name and despise those who worship Him. Ito yung pinakamatindi. Pag isang bata na matagal na inabandona or paulit-ulit yung feeling niya ng rejection, yung feeling niya ng kalungkutan at yung feeling niya na mag-isa lang siya, being alone, over time, paglipas ng panahon, lumalalim, tawag natin na roots of bitterness. Nag-ugat ang kapaitan sa kanilang mga puso, ang nangyayari, ina-avoid na nila totally ang Diyos. Amen? Iniiwasan na nila ang Diyos. At sabi niya dito, they grow hostile at the mention of His name. Marinig lang nila ang pangalan ng Diyos, nagwawala sila. Amen? At ito pa, yung mga tao na nagpupuri, nakikita nila na nagpupuri sa Diyos, ay kanilang dinidespise. Anong dinidespise? Tawag dito, hinahamak nila, sinasabihan nila. At ang napakagandang istorya nito, alam niyo mga kapatid, bibigyan ko kayo ng magandang illustration nito. Kilala ninyo si Michal, yung anak ni Saul? Sige. Tignan natin yon. Titignan natin kasi ang ating topic is redeeming the story of the fatherless or rewriting the story of the fatherless. Tignan natin itong kwento. Iba Michal. Pero ito po ay anak ni King Saul, yung unang-unang hari ng bayang Israel. Okay, basahin natin. Ito, tuwing nababasa ko ito noon, hindi ito popular ito sa atin, pero lagi nating dinijudge si Michal, no? Sabi niya dito, 2 Samuel 6:16, now as the ark of the covenant, as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in her heart. Amen? This is a national day of celebration sa bayang Israel. Ang Ark of the Covenant na nandun nagre-represent ng presensya ng Diyos, na nandun sa bahay ni Obed-Edom dahil si David ay nag-fail siya nung dalhin yon sa Jerusalem. Finally, binigay sa kanya ang Panginoon ang way para madala uli sa Jerusalem. Yung Ark of the heifer, hayop, because after every 6 steps na yung offer. So pagka tinignan mo mula sa bahay ni Obed-Edom hanggang doon sa Jerusalem, puro blood ang makikita mo along the way. Pero finally, nakarating yung Ark of the Lord sa Jerusalem at lahat ng bayang Israel nagkakagalakan, nagkakatuwaan because the Ark of the Covenant of the Lord is a national treasure. National treasure ng Israel yon. So everybody was rejoicing. They were
dancing, they were singing, there were sound of the trumpet. Hala, si Haring David, inalis niya yung kanyang kingly garment, nakasuot lang siya ng ipod, paikot-ikot siya na nagpupuri sa harapan ng Diyos. Tingnan ninyo, and David, leaping and whirling before the Lord, not before the people. So siya yung talagang grabe ang pag-worship na sa Panginoon. Pero itong si Michal, na kanyang asawa, hindi sumama sa national celebration, nakatingin lang dun sa bintana at inaalipusta niya si Haring David. Kung ikaw si Haring David, na sobra ang pag-ibig mo at paglilingkod mo sa Panginoon, nakita mo yung asawa mo na instead na makijoin sa celebration, inaalipusta ka, ano ang feeling mo? Marami sa atin dito. Dahil hindi nila naunawaan ang Diyos na pinaglilingkuran ni David. Amen? Ngayon, dati tinitingnan ko, grabe naman itong si Michal. And pagka binasa ninyo itong chapter na ito, dahil sa tuwa ni Haring David, lahat ng sambahayan ng buong Israel, pinabaunan niya sila ng mga cake. Noon, cake sa atin, sa kanila bread, di ba? Okay. So, tapos pinabaunan nila, tapos blines niya lahat ang mga tao dahil sobrang blessing na nakabalik uli yung Ark of the Lord sa Jerusalem. Ang hindi alam ni David, kaya ganun ang attitude ni Michal, siya ang may kasalanan. Sa lahat ng nangyayari sa buhay ng babae, nag-ugat sa mga lalaki. O sige, tingnan natin. Tingnan natin ang istorya ng buhay ni Michal. Okay? Sa 1 Samuel 18:20-21, maalala ninyo nung inaalihan ng masamang espiritu si Saul, di ba? Pinahanap niya si David, tapos si David ang nagtutugtog. Amen? Now, Michal, Saul's daughter, loved David. Wow! In love pala siya kay David. At itong si David, siyempre pumupunta siya doon para nagtutugtog. Siguro nasisilip siya ni Michal. Wow, ang gwapo naman nito. Crush ko. Hanggang sa na-in love siya kay David. Ito namang si Haring Saul, dahil siya ay galit, sobrang selos niya kay David. Dahil nung nakipagbaka sa mga Philistines, di ba? Noong pinatay niya ang kinakanta ng mga kababaihan, meron ding kinalaman itong mga kababaihan eh. Kumakanta sila ng David, Saul killed his 1,000, David his 10,000. Siyempre siya yung hari, tapos itong batang ito 10,000 ang pinatay, ikaw 1,000 lang. Siyempre masakit yun sa tenga ng hari. Di ba? Kaya ang ginawa niya, hindi hintay niya yung pagkakataon, mapatay niya si David. Okay. Pero kasi yun, hindi niya alam, na-anoint na ni Samuel si David na susunod na hari. Kaya nga nung pagpunta niya doon sa bahay, dahil dala-dala niya ang kingly anointing, kahit hindi siya magtugtog ng instrument, aalis talaga yung mga demonyo doon. Amen? Okay, so he loved David. And, tingnan ninyo, Saul, and they told Saul, and the thing pleased him. Natuwa si Saul na in love si Michal kay David. So Saul said, I will give her to him that she may be a snare to him, and that the hand of the Philistines may be against him. Nakakita ng pagkakataon si Haring Saul na gamitin si Michal para patayin si David. Okay? Yung tatay mo na dapat magmamahal at poprotect kaaway mo. Amen? Next verse. So, ang nangyari, next verse, meron pa ba? So David, okay. Okay, wala na yon. So, itutuloy natin, titignan ko muna yung aking notes. So, anong nangyari? Nung nalaman yon, di sinabi niya, sige, dahil in love sa'yo sabi niya, ay, ibibigay kita na asawa. Okay? So, sa 2 Samuel 3, so David sent messenger saying,
Ay, hindi. Huwag yan, sister. Huwag muna yan. Huwag muna yan. Okay. 2 Samuel 18. Ako, lumagpas ka naman eh. Okay. 2 Samuel 18, 1 Samuel 18, 20-21. Now, Michal loved David and they told, okay, ganyan. So, kukwento ko na lang. Wala dyan. Yun ba ang susunod? So, ang nangyari, sabi ni Haring Saul, dahil gusto niyang gamitin si Michal para mapatay si David. Sabi niya, sige, hindi ako maghihingi ng dowry. Dote! Hindi na ako hihingi ng dote. Papakasal kita kay, ibibigay ko ang anak ko na babae, pero hindi na ako hihingi ng dote. Ang hihingin ko lang ay 100 na foreskin ng Philistines. Alam niyo yung foreskin? Ha? Pagka sinircumcise ang lalaki, ano yung tinatanggal ni Dr. Bruno? Balat. Okay? Foreskin. So sabi ni Haring David, bigyan mo lang ako ng foreskin ng 100 na Philistines. Ibig sabihin, pumatay ka ng 100 Philistines, ibigay mo yung mga foreskins nila sa akin. Bibilangin. Okay? Ano ang nasa isip ni Haring Saul? Pagka hiningi ko yun kay David, most likely, papapatayin ng mga Philistines si David. Amen? Pain nga eh. Ngayon, ginawa ni David dahil gusto rin niyang patunayan, gusto rin niya na mapalapit. Gusto rin niya na, alam mo nun, pagka napangasawa mo ang anak ng hari, sa'yo ang kaharian. Gusto rin niyang pakasalan si Michal. Walang sinabi sa Bible na mahal ni David si Michal. Ang nakalagay lang doon, Michal loves David. Okay, so nagpunta si David, hindi lang siya kumuha ng 100 na foreskin, 200 na foreskin. Ang ibinigay niya, buhay siya. Amen. So therefore, binigay na ngayon ni Haring Saul si Michal na asawa kay David. Okay. Pero, nung isang gabi, gusto niya talagang patayin si David. Naglararo ng instrument si David, inaalihan siya ng masamang espiritu. Kinuha niya yung kanyang spear at tinudla niya si David. Kaso mo si David, nakaiwas, so hindi niya napatay. Lahat ng pagkakataon ginawa niya para patayin si David kasi alam niya si David na ang susunod na hari. Okay, so ang ginawa niya, dahil hindi niya mapatay si David, nagpadala siya ng mga messengers. Bantayan ninyo si David sa bahay nila ni Michal. Okay, so inuwi na ni David si Michal, asawa na niya. Tapos sabi niya sa mga tauhan niya, bantayan ninyo, keep watch over the house of David. And in the morning when he wakes up, bring him to me dead. Okay, so pag umaga, walang kamalay mayaris, ibigay niyo sa akin. Kailangan gabi na yon, alam niya, binabantayan sa harapan ng bahay. Ibinaba niya dahil mahal niya si David, ibinaba niya sa bintana at pinatakas niya. Tapos kumuha siya ng malaking idol, kinumutan niya yon, tapos nilagyan niya ng goat skin, parang buhok. Tapos nung tingnan nila ng mga sundalo, wala na dun si David. So sabi na, naggalit na naman si Saul kay Michal. Nasaan si David? Sabi niya, may sakit. Sabi ni Michal, sinabi ng mga sundalo, may sakit daw si David, hindi bumababa. Sabi naman ni Saul, buhatin ninyo siya doon, patayin ninyo siya sa kama niya, buhatin ninyo siya doon, binigay niyo sa akin. Pagpunta nila noon, nakita nila, kinumutan lang na idol. Lalong nagalit si Saul. From that time on, umalis na si David, nagpunta na siya sa wilderness, nagtatago siya kay Saul for 7 years. Okay. In that span of 7 years, hindi man si Michal nang balitaan siya ni David kung kumusta ka na. Siyempre kung asawa mo, kukumustahin mo yun, di ba? Magpapadala ka ng messenger, kumusta ka na? Okay ka pa ba? At ang lagi lang nababalitaan ni Michal ay nag-asawa na si David. At in those 7 years, 7 babae ang dinala niya, naging asawa niya kasama si Abigail, at nagkaroon siya ng mga anak sa 6 na babae sa 7 taon na nagtatago siya sa mga kuweba sa ilang. Kung ikaw si Michal, ano ang damdamin mo? Di ba ang sakit?
ngiti kayong mga kababakihan. Sakit, di ba? Di man lang makapagsabi, kumusta ka na? Okay ka pa ba? Dahil doon, nakikita ni Saul ang sama ng loob ng kanyang anak. Ang ginawa niya, ibinigay din niya sa ibang lalaki, si Michal bilang asawa. At ibinigay niya ito kay Palti. Okay, basahin natin. Basahin natin yung ano na yon. Okay, tingnan natin yung inilalagay mo kanina. Kanina na verse. Busyet, so give, okay, wag mo na yan. Okay, so wag mo na yan, sister. Okay, so paano tayo napunta dyan? Okay, so ang nangyari, so wala silang communication, tapos itong si Michal ibinigay kay Palti. Tapos lumakas ang pamilya ni David. Tapos nanghina ang pamilya, ang strength ng pamilya ni Saul. So dumating ang time na yung military general ni Saul gustong mag-defect kay David kasi alam niya matatalo na si Saul at ang mangyayari, pinapatay lahat ang mga opisyal at mga anak. For example, nag-take over si David na hari, lahat ng mga anak nung hari na yon papatayin. Lahat ng kanyang military general papatayin. May tinatawag doon na cleansing ng lahi. Kasi ang susunod na bagong hari, yun na ang uupo. Okay. So, lumapit ngayon itong si Abner, ito ang military general ngayon ni Saul. Nung alam niya na mag-fall na covenant of peace. Sabi kaya naniniguro siya na hindi siya mamamatay. So, ginawa niya, pinuntahan niya si David. Tingnan ninyo, lahat ng mga motibo, si Saul, si David, yung mga military, ang talagang iniingatan lang ng mga kalalakihang ito ay yung kanilang military career, political career, dynasty. Amen? Wala silang mga pakialam sa mga damdamin ng mga anak, ng mga babae, mga asawa nila. Amen. So, pumunta ngayon si Abner. So, I will make a covenant with you. Sabi niya. Sabi naman ngayon ni David, yan na tayo. Second, yan. So, nung lumapit sa kanya si Abner, sabi ngayon ni David, sabi niya, makikipag-covenant ako sa iyo sa isang kondisyon. Ano yon? So, David sent messengers to Isboset, Saul's son, saying, give me my wife, Michal, whom I betrothed to myself for 100 foreskins of the Philistines. And Ishbosheth said of lies. Okay? Ginawa pa siyang negotiating chip. Amen? And, okay, anong nangyari? So, dahil hari ang nagpapatawag sa kanya, number 1, bakit gustong ibalik ni David si Michal sa kanya? Tignan ninyo, ha? Number 1, ang reason niya ay, asawa ko naman siya. Okay? Number 2, pagka kinuha niya si Michal, na asawa ni Saul, magiging simbolo yun na nag-unite na ang kingdom. Amen? Dahil si Saul ay nasa Benjamin tribe. Tama? Si David ay nasa Judah at divided ang Israel. Tama? So, simbolo naman na nag-unite na ang kingdom. Wala na dapat away. Ito namang si Abner, kaya naman niya ibinibigay ngayon si Michal para safe siya. So, ginawa nilang, ginamit nila ng husto yung babae. Amen? So, ngayon, nung kinuha ngayon si Michal dun sa kanyang asawa, next verse, then his husband went along with her to Bahurim, weeping behind her. So Abner said to him, go, return. Bakit? Pag hindi ka bumalik, mamamatay ka. Imagine ninyo yun. Yung tatay niya, ginamit lang siya. Na yun dapat ang magmahal sa kanya, mag-protect sa kanya, i-secure yung future niya. Ginamit siya para sa kanyang political ambition. Yung asawa niya, ginamit lang din siya. Hindi naman siya mahal,
Pero bakit niya binili si Michal ng 100 foreskin? Kasi pagka pinakasalan mo yung anak ng hari, ikaw ang magiging hari. Amen. At itong babae, wala man, naririnig niya, mahal niya si David. So every time na naririnig niya, may asawa na namang bago si David, nasasaktan siya. Amen. At nung finally, nakakuha siya ng lalaki na totoong nagmamahal sa kanya. Tingnan mo naman yung lalaki. Nananaghoy nung kinukuha yung asawa niya. Marami sa ating mga babae nakaka-relate. Pag hindi ka bumalik, papatayin kita. Okay? So, ano ang nangyari? Bumalik. Then, noong kinuha na finally, na ibalik na si Michal sa piling ni David, doon sa 2 Samuel 6:23. Time natin. Therefore, Michal had no children to the day. Ang preceding kasi niyan, nung nandun na, dumating na ang Ark of the Covenant, amen, nagwo-worship si David, dinidespise niya si David, dahil dinidespise niya ang lingkod ng Panginoon, ano nangyari? Na-curse siya. Kasi sa bayang Israel, pag hindi ka nagkaroon ng anak, ikaw ay a-curse. Pero sino ang nagdala sa kanya nung ganun na heart? Bitterness. Sa sobra ng sakit na inabot niya sa tatay niya, the feeling of being alone, the feeling of being used, the feeling of taken for granted, ginamit na pain, ginamit na premyo, amen, nag-take ng root ng bitterness sa kanyang puso. And because of that, hindi niya maunawaan maintindihan, ma-appreciate ang Diyos ni David. Amen? Ang tingin niya kay David, hipokrito ka. Ano yung Diyos na sinasamba mo? You cannot even be good to me, your wife. Amen? Alam niyo po, lahat ng mga tao na hindi pumupunta sa church ay hindi pumupunta dahil galit sila sa Diyos. Hindi sila pumupunta dahil sila sa kaipokrituhan natin. Na-offend sila sa kaipokrituhan natin na mga lingkod ng Diyos. Patawarin tayo ng Panginoon sa mga tao na yon dahil sa hindi natin sila. Alam nyo, noon, dinadjudge ko si Michal, hindi ko siya maunawaan. Pero ngayon na narinig ko ang kanyang istorya, kakahabag. Nakakalungkot, di ba? Dahil hindi niya ma-overcome yung bitterness na sobrang pait. Na sobrang pait sa kanyang puso, hindi niya na-overcome. Nagsuccumb siya doon sa bitterness ngayon. Amen? Hindi siya nagkaroon ng anak. At ito pa ang pinakamasakit sa lahat. So, nung hari na si Haring David sa United Kingdom, nagkaroon ng 3 taon na sunod-sunod, nagkaroon ng tagtuyot at famine. Hindi maunawaan ni David. Sabi niya si Lord, Lord, why? Bakit last year famine? The next year, another dahilan. Ano ang kasalanan ni Saul? Remember nung sa Joshua, nung sinasakop lahat ni Joshua, lahat ng mga kaharian, itong mga Gibeonites, okay, itong mga Gibeonites, dahil nandun sila sa mga kaharian na malapit na sasakupin ng mga Israelita, nagpanggap sila na mga galing sa malalayong country para
makipag-covenant. Diniceive nila si Joshua to enter into a covenant because they were afraid for their lives. Kasi tayo na ang next na city na sasakupin ng Israelita. Sigurado matatalo tayo. Kaya gumawa tayo ng paraan. 3 kaharian sila. Nag-disguise sila ng galing sa malalayong lugar at nag-offer sila kay Joshua to make covenant with Joshua. Gamin nyo na lang kaming mga alipin nyo. Tagabuhat ng logs, taga ganito, tagahawi ng mga kagubatan, huwag lang ninyo kaming patayin. And Joshua entered into a covenant with them without asking God. Okay, at siyempre, pagka nakipag-enter ka into covenant with someone, ginawa ni Saul, pinapatay niya lahat ang mga Gibeonites. Genocide. Ano ang tawag nila doon? Cleansing. Ano ang tawag nila doon? Race, purging ng lahi. Galit na galit si God kasi Joshua entered into a covenant with them at itong si Saul, pinapatay niya sila. Sabi ni Lord, kaya kayo merong famine dito sa Israel dahil sa ginawa ninyo sa mga Gibeonites. Hindi ko yun imagine ang memory ni God. God is now. Kung anong ginawa mong sumpa. Kaya kapatid, kung kayo ay nangako kahit kanino man, lalo na ang mga marriage vows ninyo. Sabi ng Panginoon, yung Gibeonites na yan, sa panahon ni Joshua, they entered into a peace covenant with you. Bakit pinagpapapatay ni Saul? Sabi ni Lord, what shall we do? Sabi ni David, para mawala lang itong sumpa na ito na hindi na nagkakaroon ng famine. Ano ang sabi ng mga, nakipag-meeting sila sa mga Gibeonites. At alam mo ang hiningi ng mga Gibeonites? Hindi kami hihingi ng pilak o ginto mula sa iyo, Haring David, sa ginawa ni Haring Saul sa aming mga kababayan. Ang humihingi kami ng 7 lalaki. 7, perfect. Iaalay sila as offering to restitute for the sin of King Saul. Ito ang malungkot. Basahin natin. So, the king took Armoni and Mephibosheth, the 2 sons of Rizpah. Kilala niyo si Mephibosheth? Yung in-spare ni David na anak ni Jonathan because of their covenant of friendship. Kailangan niyang ibigay to restitute. Binigay niya si Mephibosheth. And the daughter of Aiah, whom she bore to Saul, and the 5 sons of Michal. Oh! The daughter of Saul, whom she brought up for Adriel, the son of Barzillai. Pati adopted sons niya. Kinuha. Amen. Next verse. And he delivered them into the hands of the Gibeonites, and they hung them on the hill before the Lord. So they fell all 7 together, and were put to death in the days of harvest, in the first days, in the beginning of barley harvest. Napakamalas naman na istorya ng buhay. Napakalungkot, di ba? Sa oras na ito, marami sa atin ang nakaka-relate. Ang point ko, tayong mga kalalakihan, napakahalaga natin. And ang problema kay Michal, hindi niya na-overcome yung bitterness niya. Inalaw niya yung bitterness niya na kainin siya ng Panginoon. Pero alam niyo, may pag-asa. May sa atin ang nakaka-relate sa buhay ni Michal. Kung hanggang ngayon, meron pa tayong bitterness sa ating mga, pero mo nabuhay siya with a father but he was fatherless. And then, she lived with a husband but he was husbandless. And then, she did not bore sons but she had adopted sons.
And eventually, at the end of her life, she was sonless. Kahabag-habag na babae, di ba? Dahil lamang sa kagagawan ng mga lalaki sa kanyang buhay. Ang mahirap, hindi natin kontrolado ang mga gagawin ng ating ama, ang mga gagawin ng ating asawa, at ang mga circumstances sa ating environment. Ang mahirap kay Michal, yung bitterness sa kanyang puso, hindi niya napagwagian. Amen. So, yung curse na nandun, nag-flow pa rin sa kanya. So, mahalaga. Alam niyo po, meron pa akong kalahati pa lang itong na-share ko sa inyo. Kasi gusto kong how do we change? How do we rewrite the story? Paano natin itong istorya na ito ng buhay ni Michal? In reality, nangyayari yon sa atin ngayon. Paano natin tutubusin ang istorya ng kanyang buhay? Paano natin isusulat na muli ang istorya ng buhay? Alam niyo po ang istorya ng buhay natin, kailangan ipasok natin at ipaloob natin sa mas malaking istorya. And that is the story of God and Jesus. Yun ang mas malaking istorya. Amen? Yun ang mas malaking istorya. So, sa oras na ito, nais kong kunin ang panahon na ito to minister, allow the Lord to minister to you. Nung pinag-aaralan ko po ito kahapon, umiyak ako kasi nakakahabag, no? Marami sa atin ang nakaka-relate. So, ang unang-unang nais kong gawin natin, number 1, sa oras na ito, natin kay Lord. Pangalawa, ihingi natin, patawarin natin. Ibuksan mo nga yung John 20:23. John 20:23. Hindi dapat ito mangyari sa atin. Kaya ngayon na makikita ko, kaya si David, nung dinidespise siya ni Michal, hindi niya alam siyang may kasalanan. Hindi nagkaroon ng magandang pagkaunawa at pangitain si Michal sa Diyos na sinasamba ni David. Kasalanan din. Amen? Okay, sabi po sa John 20:23. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Amen? Pag pinatawad mo ang kasalanan ng kung sino, napapatawad sila. Kung hindi mo patatawarin ang kasalanan nila, hindi sila napapatawad. Example, meron kang ama at asawa na katulad ni Haring David, sumpa sa buhay ni Michal dahil siya ay anak ni Saul. Amen? The sins of the children, nagpo-flow ay yung curse, ay dumadaloy hanggang sa ika-4 na henerasyon. Amen? Ngayon, dahil hindi natutunan ni Michal na patawarin ang tatay niya at patawarin ni si David, nagpatuloy na dumaloy ang sumpa sa buhay niya hanggang sa buhay ng mga anak niya at sa mga buhay na inadapt niya. Ngunit, kung pinatawad niya yon, nakat ang curse. Pagka hindi mo pinatawad ang tatay mo na babaero, walang hiya, durugista, lasenggo, yung sumpa ng kanyang ginagawa, dadaloy sa buhay mo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko gagayahin ng tatay ko, sapagkat ang kapangyarihan ng sumpa ay mas makapangyarihan. Isang araw, makikita mo ang sarili mo, ginagawa mo ang ginagawa ng tatay mo na ayaw mo. Ngunit, kung ngayon patatawarin mo ang tatay mo, ibibigay mo ang kapaitan mo kay God, makakat yung sumpa. Hindi na yan dadaloy sa buhay mo. At ang dadaloy na lamang ay pagpapala ng Diyos. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. We come before the Lord. Amen? His love is amazing. Huwag tayong mag-anuhan sa isa't isa. Kapain mo ang puso mo. Ikaw man ay babae,
Maaaring ikaw ay Michael na lalaki. Hindi na necessarily babae ka. Sa oras na ito, kausapin mo ang Panginoon. Siya ay mabuti, siya ay hindi naghuhusga. Kahit dinispise mo siya nung hindi mo pa siya kilala, kahit dinispise mo yung mga naglilingkod sa Kanya, amen, dahil hindi mo siya naunawaan, sa oras na ito, lumapit ka sa Kanya, bigyan Kanya ng revelation kung anong klaseng ama siya. Amen? So tayo po ay magpuri sa Panginoon. Broken vessels. Hallelujah. All pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. See God as a loving God. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
I can see the love in your eyes, laying yourself down to love. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Hallelujah. Hallelujah. Lord, lumalapit kami sa iyo, aming Ama. Help us to pick up the broken pieces of our existence. Tulungan mo kami na damputin ang mga basag-basag na bahagi ng aming buhay. Buuin mo kami, aming Diyos. Pinapatawad namin ang aming Ama sa lupa, aming asawa, ang mga lalaking nagdulot sa amin ng sakit, pait, maaaring mahirap gawin dahil sa lalim ng sugat. Hiningi namin ng banal na Espiritu, tulungan kami na bunutin ang ugat. Bunutin ang ugat ng pait. Pinabigay namin ito sa iyo, aming Ama. Ang iyong salita, double-edged sword with God, Lord. Hihiwalay kami sa sumpa. Nakaakibat ng ginawa ng aming mga ninuno, mga kalalakihan sa aming buhay. Buksan mo ang aming mga mata na makita ka namin as you truly are, oh God, our loving Father. Tulungan mo ang aming kaisipan, ang aming pandama. Sa oras ito, nananampalataya kami, narito ka, banal na Espiritu. Salamat sa kagalingan. Thank you for healing our hearts. We apply the balm of Gilead, the love of God. Salamat po na sa oras na ito kami ay buo na. Kami ay buo. Kami mahal mo. Hindi mo kami tinapon. Inangkin mo kami. Kinupkup mo kami. Inampun mo kami. Minahal mo kami. Salamat sa iyo. Mula ngayon, di na kami, Panginoon. Lord. Hallelujah. Tulungan mo din kami ng mga lingkod mo, Panginoon, na mamuhay kami spiritual na mga ama, Panginoon. We can change our destiny according to your design and plan, oh God. Pagkat ipinapaloob namin sa iyo ang aming istorya, tulungan mo kami na isulat na muli ang istorya ng aming buhay upang maging kalwalhatian sa iyong pangalan. Salamat sa kalayaan namin sa umagang ito, O God. Patuloy kang kumilos sa mga kalalakihan sa iglesyang ito. Bigyan mo kami ng burden, Panginoon, na baguhin ang aming buhay, maging ama, magpakaama sa aming mga anak at sa aming asawa, Panginoon. Ayaw namin ang buhay ni Mikal. Nais namin, Panginoon, na iligtas mo kami, tubusin mo kami.
Panginoon, sa mga bait sa aming buhay. Maraming salamat sa pag-ibig mo at biyaya mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga nananampalataya kami na sa umagang ito pinalaya mo kami, O Diyos. At ngayon ay malaya kami na kilalanin ka bilang isang tunay na Diyos Ama at maging malaya kami sa aming pagsamba sa iyo, O God. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O God. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Yung sing over sa giving. Okay. Kompletohin.